Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Marcos Jr. hindi muna tutuloy sa FOCAP luncheon sa Makati habang minomonitor ang sitwasyon sa EDSA. Kinumpirma ng Malacanang na hindi na dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatakdang Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Makati ngayong Martes. Ayon sa Presidential Communications Office, nananatili ang Pangulo sa pagtutok sa sitwasyon sa EDSA kasunod ng biglaang pagdagsa ng mga nagtipon sa paligid ng EDSA People Power Monument at White Plains Avenue sa Quezon City. Nauna nang iniulat ng mga awtoridad na umabot na sa libo-libong katao ang nagtipon sa lugar dahilan upang magkaroon ng mabigat na daloy ng trapiko at pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA at mga kalapit na kalsada. Nag-deploy din ng mga tauhan ng Philippine National Police at MMDA upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Dahil sa sitwasyon, kinansela rin ng Pangulo ang kanyang pagdalo sa FOCAP luncheon upang personal na mabantayan ang mga pangyayari ayon sa PCO. Alam nyo, kung ako ang Pangulo, hindi ko ipopospon ang luncheon meeting na yan kasi FOCAP, Foreign Correspondents Association. Yung image mo sa bilang Pangulo, nakataya dito ang image ng bansa sa buong mundo. Nagrally lang, hindi naman sobrang dami ang nagrally. Mga nasa 10,000 pa lang Nang dahil dyan, i-postpone. Wow naman. Bakit ko i-postpone? Na I have my armed forces as the commander-in-chief. Pwede kong i-deploy isang division ng sundalo sa Makati para proteksyonan ako. Police, ang daming police. Bakit mo ipopospon? Nagbumukhang, ito lang, opinion ko lang It signals political instability sa ating bansa. Kaya tuloy, yung FOCAP na yan, yung foreign correspondence, instead na ibabalita nila ang Pangulo, magsasalita ang Pangulo, sasabihin niya yung magandang nangyari sa bansa, ang ibabalita ng mga foreign correspondents, ang instability, kaguluhan sa bansa dahil sa biglang nagrally na to a point na ang Pangulo hindi na lalabas ng palasyo, ang Malacanang ni-lockdown na wala nang makakapasok. Again, it's not good for our country. Ang ating ekonomiya lalo lang babagsak niyan. Lalong mga negosyante wala nang mamumuhunan dito. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kakaunti lang nagrally tapos naprapraning na kagad. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan 4,600 ang nag-react. 3,800 ang tumatawa. 465 lang ang nag-like. So 85 to 90% tinatawanan ang Pangulo na biglang natakot lumabas. So, kabado na, sabi ni Alvin. Jeff Sumboy, ayaw umalis, baka pagbalik niya, iba nang nakaupo. Jendon Tuyon, kahit anong telescope, Marcos, di mo pa rin makita yung mastermind ng flood control. J. Tomas, kabahan ka na, BBM, baka magkakatotoo sinabi ni Digong na may mas malala pang sapitin mo kaysa sa tatay mo. Natakot, takot nang lumabas kasi baka wala na siyang babalikan. Takot kasi baka biglang dumami at biglang
baka matuloy ang people power. Ito, ulitin ko, ang basa ko dyan, hindi yung pang people power na ano yan. Kung sa laro ng chess, it's a brilliant move ng Iglesia ni Cristo. Warning lang muna ito. Kasi yung napipintong pag-aresto kay Senator Marcoleta, yan ang punot dulo nito eh. Ako, kahit hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, masakit para sa akin na arestuhin nila at ikulong nila si Senator Marcoleta. Walang kasalanang ginawa ni Senator Marcoleta para makulong. So kung ako, masasaktan ako, galit ako, na ikulong nila si Senator Marcoleta, how much more ang mga kapatiran niya sa Iglesia ni Cristo. Kaya ito, warning ito, hindi one-time rally lang ito. Pang matagalang rally, depende sa gagawin ng administrasyon. Sana makinig sila. Sana maging wais ba? Huwag kayong magkakamali na arestuhin siya. Dahil hindi magpapatalo ang iglesia. Na ang Iglesia ni Cristo nasubukan ng tatag, tibay ng kanilang samahan. Marcos Sr., hindi niya na kaya ang iglesia. Gusto niyang sakupin ang Central? Wala. Cory Aquino, ganon din. Gloria Macapagal Arroyo. Sana ang Marcos Jr. administration learn from history. Hindi nyo kakayanin ang Iglesia ni Cristo. At ang taong bayan ngayon, kahit hindi member ng Iglesia ni Cristo, makikiisa, makikisimpatya, susuporta kay Senator Marcoleta at ang Iglesia dahil itong advocacy pinaglalaban ni Marcoleta hindi lang para sa Iglesia, para sa sambayanang Pilipino, para sa kinabukasan. Ako, kung nasa Metro Manila lang ako, nandun na rin ako sa EDSA ngayon. Sana meron din ganyang mga rally dito sa Mindanao at ako, sasama ako. Magpapakita ako ng support at simpatya sa ipinaglalaban ni Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung ang natagaan og sin. Salamat kay gitagaan mi among ato. Balay. Wala ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop ni Angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig oh. Tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Mupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin sa ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa iyot ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, planggana. So lisod gud ang ilang pagpuyo. Asin unsay mong mesulti ante nga giyatagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay gitagan mi sin nga panalangin. Nga makaatop na gid mo. Makaatop gid ni. Pila na katuig ante ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig? Pila na ante katuig? Pulo. Napulo na katuig. So lisod gid ante ang inyong kayimtang ba? Oo. So salamat kayo ante. Salamat sa
Oo.